Okay, we're back here dito sa Kaka-Cellphone Mo Yan podcast. Muli kasama niyo pa rin po ako, si Joshua Perido. At syempre, kasama pa rin natin ang ating mga guests for this podcast episode. At magbibigay pa rin sa kanila sila ng mga opinion nila for our topic today, yung mindless scrolling. Okay, so nandito tayo ngayon sa part ng ating episode, yung question from our audience. Kumbaga, kumuha kami ng mga tanong from our audience, from the iAcademy students. Yan, palakpakan na natin ang iAcademy. Thank you, iAcademy, for sponsoring us the venue ngayon. At syempre, thank you din kay Arcos Digital for helping us to make this production possible. Okay, so maging unang tanong natin is from Ichan. Nanggaling mula sa maraming tao and, or maraming estudyante. Ng mga fans mo siguro to. No? Meron na pala akong Meron ng iAcademy branch. mga user. Ichan kids. Okay, so may tanong sila na parang tungkol ito sa self-esteem. So sa tingin mo, in your experience, do you think content on these platforms influence young generation or the youth self-esteem or their ability to handle failure or criticism? Kasi lahat na nakita natin online, good vibes. Kumbaga parang dapat perfect yung mga kabataan yan. Sobra. Kasi, ang nakikita nyo lang naman, as a content creator, ang nakikita nyo lang katulad sa akin, highlights lang naman ng buhay ko eh. Kung may makita kayong pera sa content ko, pera. Parang gano'n, hindi ko naman siya ginagastos din eh. And, nakaka-affect talaga sa mental health ng mga, lalo na ng mga kabataan, na kino-compare na kasi nila. Parang yun na yung nagiging standard nila. Kung ano yung nakikita nila sa social media, yun na yung, dapat ganito ako, dapat ganyan. Katulad, for example, si Josh Mojica, na Josh Mojica is pushing people na, wag ka maging tamad, kailangan maging successful ka katulad ko. Ngayon, yung tao parang, ilang taon na ako. Like, for example, 27, 28. Ilang taon na ako, parang, nandito pa rin ako. Si Josh Mojica na 23 years old. Very successful na. Nagkakaroon kasi ng fake standard. Yun yung nagiging malaking effect sa mga viewers na dapat hindi nila i-take or hindi nila i-consume. Kasi, I really believe na meron tayong sarili-sariling path. Pero ngayon kasi, di ba, maniwala man tayo sa hindi, na ang mga consumers na natin ngayon, or mga viewers na natin online, hindi na mga kasing edad natin. Kumbaga, mga mas bata pa sa atin. The Gen Alpha na nga tinatawag, which is yung mga, ito na yung 2005 to 2000 something, 2020 ata, yung pinaka-latest. Sila na yung magkukonsume ng mga data or mga videos natin. And ito yung mag-shape sa kanila eh. Ikaw, Miss Mad, sa tingin mo, kailangan pa ba ng maraming good quality contents online? Kasi since ito na yung encyclopedia natin online. Ito na yung Encarta natin. Tama ba? Encarta. yun yung magiging ng mga bata ngayon. Sa tingin mo, yun, nakaka-apekto ba siya sa mental health? Good content-wise, yung something na matututo tayo. Kasi, yung mga ibang content creators nowadays, basta lang may ma-vlog, na minsan, puro mga words na hindi magaganda. Yun yung part na hindi dapat pang napapanood ng mga bata. Ng mga bata na hindi pa nila fully maiintindihan yon. Kaya talagang, hindi naman kasi pambata pa ang usage of phones, hindi pa di ba? Kasi nangyayari minsan to pacify the kid, wag nang umiyak, phone na lang. Mga ganon, para di magkulit. Miss Ron? Na, Yung iba kasi ganun, ginagawang tagapag-alaga yung phone. Which is hindi dapat. So, dapat talaga ikaw as a parent, babantayan mo rin yan. And siguro para hindi maging biktima talaga yung mga bata sa content na hindi filtered. Kasi when they go out, wala ka ng control dyan eh. You have to teach your children discernment. I think yes. in one of the subjects of my child, nakita ko siya na isa yon sa inaaral nila, yung kailangan mong matutunan, wag mo silang turuan kung ano iisipin. Turuan mo silang mag-isip. Diba? Sila yung magdedesisyon. Is this a good thing? Is this a bad thing? And then you give them the standards. Yes. Diba? So you give them roots. Kailangan strong yung roots nila. And then, diba, yun yung usual sinasabi. You give them roots so you can teach them how to fly. Kailangan strong yun.
yung kaya niyang mag-discern, is this destroying my personality, is this destroying my self-esteem. Kahit makarinig yan ng mga 25 mura sa labas, alam niya, kailangan ko ba itong sabihin? Yes. Is this a correct way of doing things? So, Kasi nandun yung inner voice ni Mommy na papagalitan. sana hindi siguro hindi si mommy, parang alam niya sa sarili niya. Is this correct? Is this not correct? Even if your parents are not seeing it, because your parents will not see you all the time. Yes. Diba? Kunwari, my children, I don't see them all the time. I don't know what they're doing at this point. I don't even know what they're scrolling at this point. Joke lang namin yun sa bahay na patingin nga ng history mo. Ganyan. But I don't do that. Hindi ko tinitingnan ng phone. Yun yung rule din namin. Hindi namin tinitingnan yung phone nila. But you can always just teach them Yes. basics. If they're strong in their basics, then you can let them fly. Parang ganun. Tapos daanin mo na lang sa prayers na, Lord, sana. Oo, totoo yun. Totoo yun. Ganun. Pagdadasal mo na lang using the Bible verses that I learned Yes. from that channel. Ganun. Sige, so, since nasa usapin pa rin tayo, the effects of mindless scrolling or scrolling online or being present online, lalo na sa youth. Ikaw, Sophia, sa tingin mo, nape-pressure ka ba kapag nakakita ka ng kailangan ito yung standard? Since minention ni Icha na ito yung pinapakita ngayon sa social media, ito yung standard na tingin ng iba, ito talaga. Pero it's a fake standard, sabi niya. Ikaw, naniniwala Hindi ka? po ako nape-pressure kasi everything online is fake. Mm. Yun yung stand ko with it. So, yeah. Bakit nasabi mong fake? Kasi hindi naman yun yung reality eh. You just know above ng life nila. Hindi lang yun yung life nila. Yun lang yung part ng life nila. So yeah, I can say na hindi ako nape-pressure about it. Maybe like little envy, pero fully hindi. Yun lang. Okay, since nasa minention din kanina, yung about sa mga content na pinopost online at yung mga nagko-consume nito. Miss Mads, sa tingin mo, kasi mayroon na ngayon mga pop psychology na tinatawag. You studied AB psychology. You graduated and you have a diploma and you know the basics, the foundations, and the theory. Pero itong mga nagpo-post na to, sabi nga niya, hindi siya naniniwala, fake lahat yun. At hindi natin alam kung sino man yung nagpo-post ng psychology. Hindi kita pinapatawa ni Chana. Nakaramdam ako ng May heaviness mo doon sa may ng left. What I mean is that, yeah, may mga iba kasi na nagsasabi na dapat ito yung gawin mo if depressed ka, ganyan. Or iba, pinupost naman nila yung depression nila. Ikaw, anong opinion mo doon bilang psych major, bilang teacher din? Ako kasi, ang lagi ko lang reaction dyan is that when you post something, or do this and do that, or these are the symptoms, ganon, it should be backed up with evidence. Diba? Saan mo nabasa yon? May author ba na nagsabing ganon? Kaya nga Or may evidence findings nila bang ganon? ngayon, resibo, puro screenshot. Diba? Ay, hindi ganon. Ganun ba? Ganun bang evidence na sinasabi natin? Kasi, Mas kaya ako makakulong hindi. Kaya ako sa discipline namin, maraming mga nagva-vlog dyan. Ako mismo, hindi ako fan. Hindi ako fan. Kasi minsan, ang dayong pang makakritik, ma-scrutinize regarding those things na mga sinasabi nila na minsan, hindi naman talaga. Ang mahirap kasi minsan when you vlog and promoting the discipline or the profession that you are doing is that nahahaluan ng content-wise na may creativity aspect. Although kasama yun, pero dapat hindi mako-compromise that psychology is still a science. Diba? That it should be backed with empirical evidence. Kaya madalas hindi ako masyadong fan ng mga ibang nagvo-vlog about psychology kasi nahahaluan na ng parang naro-romanticize yung facts. In fact, dapat you're promoting science, evidence-based tayo. Diba? Although hindi naman lahat, pero madalas kasi ganun nangyayari. Minsan, there's this psychologist nag-post sa TikTok na tingnan mo daw yung mga gumagalaw-galaw na something and then unang mong maisip, nasabi ko, wala na, there's no such thing as projective test na ganun. So parang, sabi ko, ano to? Parang you are representing the discipline or the profession rather with your license and then yung pinopost mo online is something na misleading. So I don't agree on that part.
Kasi kung ako lang, kung gusto kong i-show off lahat ng knowledge ko, nag-vlog na rin ako, di ba? Pero hindi ko kaya ng powers ko, nahiya ako. Saka yun lang, sa akin lang, yung nandun responsibility namin yon na we took oath. Diba? We took oath sa PRC na we must be objective at all times, especially in posting publicly. Doon ako hindi nag-agree sa ibang aspect ng mga nagvo-vlog, especially in our profession, na nawawala yung objectivity, nahahaluan ng something na hindi na psych yun ah. Pero sa tingin mo, Miss Mads, since nagpo-post sila ng mga ganito, sa tingin mo, nagpapasikat lang sila online? Or ano sa tingin mo, bakit nila pinopost ang mga to? Kasi iba sasabihin, I posted it for good intention. I have friends who are depressed. Tingin ko may intention naman din sila. Na good intention. It's just that, dapat proper, may citation. Oo, correct. Diba? Kasi kung sinabi, you claim something like this, where did it come from? backup. May backup. Okay? So, yun lang kasi minsan ang nangyayari, nagiging advice na. Hindi naman kami dapat nag-a-advise eh. Got it? Ichan, bilang advisor ng mga Ichan kids or Ichanatics, ano masasabi mo? Masasabi ko, okay, maganda. I Hindi, agree. totoo naman yung sinasabi niya. Kasi kailangan talaga, to be honest, number don't lie. No? Na kailangan, kung ano yung sinabi nun, kailangan may backup rin talaga eh. Hindi ka pwedeng basta nagsisinungaling ka lang. Kasi grabe ang fake news, lalo na sa social media. So, wag natin i-feed yung ibang tao na ito, may asawa ng ganito, yung ganyan. So, wag tayo mag-spread ng fake news. Sobrang Nakareceive important. ka na ba na nag-comment sa'yo na fake news ka? Wala, hindi naman. Hindi ako nakikialam sa issue nila. Kasi alam nila na satire yung ano. Oo. Ayan, saka going back, may gusto akong sabihin dun sa self-esteem na part. No? Kasi, yung kagaya na sinabi ni Ichan earlier, na you tend to compare yourself. O bakit siya 23 pa lang may house and lot na ako, hindi pa nga ako graduate. Diba? Kung hindi siya affected daw, wala siyang pakialam. But if you talk about the general population watching those kinds of videos, they get affected. Parang a higher percentage or portion of the population, they get affected. Why? Kasi there's this theory of Carl Rogers na wherein sinasabi niya, there's this organismic self, yun yung totoong self na ikaw, and there's this idealized self or idealized self-image, yun yung self that you attain to become. And dapat yung dalawang yun, hindi wide yung discrepancy, or else, if the discrepancy is wide, therefore, dun papasok yung disappointments, low self-esteem, you will not always be satisfied of yourself. So, that's why there are a lot of youths nowadays or teenagers, although yung teenage years talaga nandiyan yung instability ng self-esteem eh. Especially preoccupied yan sa beauty and such. Yan yung age na yan. No? So, parang reinforcing din yung content sa social media na makakita ka ng almost perfect na katawan or na buhay, na Parang puro travel. meron yung content online Diba? din na parang ang mga Gen Alpha nagpunta sa isang mall sa US. Tapos nagtatry sila ng makeup. As in, young generation. very young Very age, young yeah. age. Diba? Pero Kasi, may mga kapatid din akong babae na hindi sila mahilig sa makeup ng ganung edad. Paper very- dolls lang o Barbie lang, masaya yes, na sila. very different na. So yun, kaya nagiging contributing factor din yung you always compare yourself to others. Kasi ang dami nga natin nakikita na, oh, parang I'm perfect, bakit yung buhay ko ganito? No? Kaya naalala ko during our discussion in social psychology, myself against the me in the social world, yun yung topic. Na parang how do you begin on parang accepting yourself? Ang first is don't compare yourself to others. 'Di ba? Kasi meron tayong tinatawag na up down. Ano 'yan? Downward and parang upward comparison. Parang ganun, something ganun. No? So upward comparison na parang I'm better than my peer or than my classmate in terms of this and that. Yung downward naman na parang always compare yourself na ikaw yung least dun sa peers or sa class and such. Parang normal natin na ginagawa yun according to social psychology. It's just that pag lagi nandun ka sa downward, babalik tayo dun sa organismic and idealized self-image kasi nga masyado silang magkalayo or wide in discrepancy. So we should have that awareness na yung realistic, paano ba? For example, you dream of something. We want to become this and that. Something that is attainable and realistic. Pero sa tingin mo, bakit? Kasi
sanay tayo na ayaw natin mag-post masyado achievement natin online. Hindi naman dahil hindi tayo proud. Kumbaga parang in a way, we don't wanna brag. Yes. Pero may iba na gustong pinupost. Sa tingin mo, anong pinagkaiba ng dalawang yun? Ako, ang observation ko to people, especially ilang years na ako nasa university, is that mas low-key pa yung mga taong talagang may narating na. Sila yung wala kang masyadong maririnig. Minsan hindi mo akakalain, ay, doktor yan. Hindi halata. But pag nakausap mo na, ang dami mong matututunan. Because, if you are secured of yourself, you don't need to brag anything online. Ay, parang I went to this and that. Ako, hindi naman ako masyadong nagaganon din eh. Sabi ko nga sa inyo, pag nakita niyo yung on Facebook ko, parang tao lang din akong humihinga. So, hindi, it depends. Kasi there's this what we call compensation. So, kapag ikaw, isang tao, according to Alfred Adler, puro theory, hindi naman. I mean, sometimes Marami kang tinag dito sa episode sometimes na to. kasi, pagka ini-explain mo yung mga behavior ng ibang tao, may matatap ka talaga na theory eh. No? So, tayo, pag ikaw, if you are, if you are overwhelmed with inferiority, to the point na maliit ang tingin mo sa sarili mo, we have the tendency to find for compensation. Kasi hindi mo naman, ayaw mong ipapakita na low ka. Diba? Kaya yung sinasabi mo earlier, na bakit may mga ibang tao super brag, it could be yun yung root nun. Hindi ko sinasabing lahat May iba lang talagang mahilig mag-show ng kanilang achievements. Wala namang problema doon. But there are other people na yung behavior nila is parang, I'm super, eto ako. Kasi tinatakpan nila yung inferiority. Ikaw, No, Sophia, tsaka Ichan, since pag-uusapan natin yan, at kasi si Ichan is also a Gen Z, ano yung nagpapamotivate sa'yo? Ba't ka nagpo-post ng mga photos online? Photos, videos, or stories? Kasi, is it, for example, do you post kung ano yung kinain mo ngayon? Or nagpo-post ka ng, to brag something to someone na gusto mong iyabang yung nakuha mo? Actually, I only post kasi I want to. You want to. I don't... napaisip ako. Pero yeah, I only post pag pag okay ba yung post. Or like, sometimes pag kumain kami sa restaurant, hindi ko na po-post siya. Hindi ko na siya pinopost or anything. Hindi ko alam. Ikaw, Ichan. Yun lang. Alam namin na you started with OOTD. Na-feel mo ba yung sinasabi din ni Miss Mads? Actually, parang magkaiba. Kasi yung sa kanya na parang inferiority kapag nagpo-post, am I right? Yun, sa akin kasi, nagpo-post ako kasi na-inspire ako eh. For example, kay Tito Mikey. Yan, na-inspire ako sa fit niya. Sabi ko, okay yun Ngayon, may makakakita rin sa akin na may inspire na So it's like a chain message. a chain message siya. So, it's really up to you kung ano bang intention mo, bakit ka nag-post. Is it to brag ba or to inspire other people? Kasi na-inspire ako dun eh. So, ipapasa ko lang to. Ganun ko siya tignan. Kaya ako nagpo-post. So Miss Mads, anong tawag dun? Pag ganun yung idea. Wala namang specific na tawag. Yung akin lang is just that, bakit kami makikilalang mga taong mayabang? Yun yung sa akin. Pero I'm not saying na parang, bakit nagpo-post kasi inferior? Hindi naman ganon. So parang babalik tayo dun sa sinabi ni Ichan na it's about the intention. Yeah, it's about the intention. And normal naman nung mag-post ako, nagpo-post din naman ako. For example, I've done this workshop last week. I posted it. So there's nothing wrong with that. But for us to understand people's behaviors, bakit may mga tao kang makikilalang nakakainis, ang hilig magbida, or ang yabang in a sense na ang daming sinasabi, pero empty shell naman talaga. So, minsan, ikaw, pagka wala ka ng mga idea o background, mainis ka lang. Pero yun yung ini-explain ko, na pagka ikaw, you have low self-esteem, to the point na you feel so inferior of yourself, you will find ways for it to conceal it. Yun yung tendency natin bilang tao. Hindi ka magpapakita ng Kaya minsan may mga kilala kang may mga problematic behavior na bakit they cannot correct themselves. So kanina minention niya yung narcissistic daw. Diba? Yung narcissistic, being a narcissistic, hindi pa yung disorder just being a narcissistic or a narcissist. So ito yung mga taong
they feel so elated, they feel so good of themselves. Pero in reality, hindi naman talaga yun yung totoo deep down. It's a way of compensation for them to conceal their weakness and inferiority. Yun yung root nun. No? Kaya minsan for example, especially in the professional world, marami kang mamimit, di ba ma'am, na iba't ibang tao. Bakit ito? Parang ang galing-galing pero super humble. Yung isa naman parang walang masyadong pero parang siya pa yung may ugali. di ba? Minsan baligtad. Bakit baligtad? Kasi nga, these people parang well accomplished and such, parang they don't need anything, parang they are secured They enough. validate themselves. Oo, they don't need external validation from others. Talagang it really takes time for you to achieve that level. Yun yung tinatawag minsan na, 'di ba sa needs hierarchy, merong self-actualization, yung sa dulo ng pyramid. It's hard to achieve. So, Diba? ano masasabi mo sa mga viewers ng ganong content? Ng what? Ng ganong content na achieve, for example, yung minention niya si Josh, Hindi, or Tito Mikey. si Tito Mikey. Ay, gusto ko rin yun. Pina-follow ko yun eh. Pero Sabi ko yung nga may sana all, makahanap din ako ng Tito Mikey. Kasi sa akin, okay lang naman yun. Wala namang wrong doon. Diba? Kumbaga tayo, As long as you have the good intention. yeah, nanonood or- lang naman tayo. Maganda din naman yung content niya or other vloggers similar to him. But para for us to compare ourselves or our situation or our lives to what we watch online, parang sana we have this awareness na sa likod ng camera, we do not know what happened to them. Perfect ba talaga? 'Di ba? Hindi naman sa na-question natin yung buhay nila. It's just that, sabi ko nga, at the end of the day, nagsisimula ang pagka-dissatisfied sa sarili if you always compare. 'Di ba? Ako yun yung natutunan ko over the years. Kasi, when I was in high school, I really had low self-esteem kasi maaapektuhan ka talaga, aasarin ka ng mga classmate mo, ay, hindi ka matangkad, ay, mataba ka, mga ganyan. Dati mabilis ako maapektuhan ng ganyan. Ngayon, pag sinabi mo, tumataba ka yata, pa sa akin, marami kaming bigas. Ganun na lang. So, hindi na nun maruruwin yung araw ko. Right? So, parang, it really takes time for you, sabi ko nga sa students ko before sa social psych, na it really takes time for us to embrace ourselves fully. One time may nagtanong sa akin, if you would talk to your younger self, anong sasabihin mo? Sabi ko siguro, I would love myself more. Kasi before, I did not love myself. No? So, yung parang yung mga classmates ko, na-appreciate nila ako, oh, you're doing well, ganyan-ganyan. The professors, pero ako, I didn't see myself that way. Parang, I did not appreciate myself. Ngayon, parang ganun, parang marami pa palang dapat mangyari sa buhay mo before you appreciate life, how beautiful life is, or parang, what are you capable of. Kasi, bilang tao, ang natural tendency natin is to always look for what is lacking, for what is missing. We forget the whole picture. Ano yung meron? Ano yung kaya mo? Nandun tayo sa hindi natin kaya, ba't di ko yung kaya? Bakit walang ganito? But sabi ko nga, during my mental health talk last week, dun sa online, Prime Pro workshop yun, nasabi ko, it's really a conscious effort on our part to always look for the things that you can be grateful of. No, instead of comparing yourself to others, bakit wala ako nito? Instead, look for the silver lining of things na what are the things that I can be grateful of every day the moment that I wake up. Parang yun yung mental exercise na ginagawa ko ngayon. Gusto ko ngayon. yung mention mo ngayon, ma'am, na it's parang nililist down natin yung kung saan tayo grateful. Ngayon, may gusto ko tanong sa'yo, Miss Ronnie. Since ang ginagawa kasi ngayon ng mga youth or the younger generation, ginagamit yung social media. And feeling ko si Sophia and Ichan mag-agree sa akin. As their journal. It's a digital journal for us as well. Kaya kami nagpo-post. Ito yun. Ito yung ginawa namin. Ito, parang may mabacktrack kami. Gusto ko itanong sa'yo, ano yung content ng mga Gen Z ngayon na gustong-gusto mo at na may natutunan ka from it, tapos gusto mo siya impart to maybe to your children or to your husband. Yung mga ano yung mga pinopost ng mga Gen Zs ngayon. Bukod po sa memes. Anything that shows their authentic self. I mean, yun nga di ba? Don't believe everything that you see in the social media, but when you see authenticity in their posts, yun yung maganda. Paano malalaman yun? Well, minsan hindi mo naman makikita kasi yun nga, sometimes you post the best version of yourself. You only show the surface. But
nasa kanila na yun eh. It's not for me to judge kung yung pinost ba ni Sofia ay parang hindi naman siya talaga yan kasi kilala ko siya sa tunay na buhay. It's not for me to judge that. If the post showed her authentic self, Yes. I'm fine with that. And parang sa akin kasi, yun nga eh, whatever you see on the post, it's really up to you kung paano mo siya tatanggapin eh. Ako naniniwala kasi ako na kung ano yung nakikita mo sa kapwa mo, it's actually a reflection of how you feel about yourself. Yes. If I see everything na ito na pinopost niya, ganito, ganyan, it's because probably I feel bad about myself. So I see bad things around me. But if I see, kunwari, the authentic post of Sofia as something beautiful, diba, no matter how, yun nga, kunwari, kung kaibigan ko siya, tapos nakita ko tumatay siya, yun yung post sinasabi niya kanina. But if I like it because that's the best version of herself, because she's my friend, then that's fine. I'm fine with that. So, kung ano yung pinopost ng kahit sino, it's really, the way it signifies or it affects you has to do with who you are, not with who this person is. So, kunwari nag-post siya ng OOTD niya because he feels happy about himself. But if I'm an insecure person, I'll feel, Yes. Diyos ko, baka fake tong mga pinagpo-post niyang shoes or whatever. Correct. Then, it's my problem, not his problem. Tama Parang yun. ganun siya. So, yun yung babalikan at babalikan mo pa rin. When you scroll, di ba, I'm here to relax. If it relaxes me, I'm fine. Yes. Naka-receive ka na ba na No. from your close friends na sinabi sa your post is genuine? Or Wala, cringe. cringe? Yun yung From your receive ko eh. friends? Yeah, from my friends. Pero from your romantic partner, parents, or kapatid, may na-receive ka bang good comment? Ang pinaka-good comment na na-receive ko sa friend ko na, ikaw naman talaga yan eh. Ganyan ka talaga in real life. So, kapag nakita nila, sila mismo naiintindi, ganyan talaga si Ichan. Ganyan talaga siya mag-joke, dark talaga. So, okay, doon ako natutuwa kasi, yun naman, wala akong filter. Yeah. Hindi ko na filter na, ito ako sa social media, ito ako sa real life. Hindi, isa lang ako. Yeah, that's true. Sa tingin niyo, kaya ba nasabi ni Ichan yun? Parang dahil we're after for the positive comment? Kasi minsan pag may na-receive tayong negative comment, it's either we delete the post or parang gagantihan natin yung nag-comment. Yun nga sa akin, I always tell my students, especially nung social psych class namin, just to continue what he said, parang people will always have a lot to say. Yeah. It's never ending. Diba? Para lang sa pagiging payat at pataba yan. Mataba ka, magkakomi sila, tumataba ka, magpapayat ka. Ngayon, nagpapayat ka, nag-a-adi ka ba? So, Kaya may wala t-shirt na nun, di ba? kang, May t-shirt na nakalagay, yes, pumapayat po ko. Yes, tumataba po ko. diba? So, wala kang pupuntahan. Kaya parang, if you post something because you feel good about yourself, you feel good about your day, or what happened to your day, not because you're waiting something from others, like Yeah. purihin ka or what. Hindi ganon. It's not healthy. Kasi ibig sabihin, pagka ganon ang purpose mo, parang you are lacking with that sense of security and self, so that you're always waiting for others' approval. 'Di ba? I've known people na ganon, and pagka talagang close ko or kaibigan ko, kinakausap ko na, hindi naman yan, it doesn't happen overnight. Yung accepting and embracing yourself for who you are, it doesn't happen overnight. But it's really a choice. Na saan mo titingnan yung sarili mo? Din ba sa mga kaya mong gawin o hindi mo kaya? No? Pero when it comes to, comments online or comments of the people around you, talagang sa akin, on a personal experience, it really takes time, years for me to accept na people will always have a lot to say, and I will only choose which matters. Kasi constructive feedback, it's fine. Ako okay ako dyan. Yung mga for me to improve, like comments for me for self-improvement, okay yun. But something na mga parang lalaitin ka, or like akala nila nakakatuwa sila, pero hindi nila alam nakaka-offend sila. Parang ngayon, parang sa edad kong to, hindi na ako para ma-offend sa ganun. Pero dati, mabilis masira yung araw ko. Ganun na di ba mindset mo? Ganun di ba mindset mo katulad Ikaw, ka? kasi bata pa siya. Hindi pa po. Bata pa siya. Affected pa. Ano yun, na-experience ko Affected yun. pa. Pero sabi mo kanina na parang wapakils ka na lang. Diba? Pag sa online. Pero pag in real life,
So, like yung friend. the positive comments, yung positive comments online affect you or pati yung negative? Parang it affects Depends your on the daily context mood. po. So pag kunyari, pag Post ka True. OTTD mo. Tapos May OOTD. nagsabi. Sorry. Ba't ganyan Sorry. damit? OOTD. Di ba yung gandang-ganda kami sa damit mo or sa buhok mo, biglang, ba't ganyang kulay? Ba't ganyang damit mo? Parang bakit ba? Di ba at some point in life, affected ka sa ganun eh. Pag- Di ba? sa online, hindi po. Pero pag sa friend, oo. Yung parang sinabi sa personal, ba't ganyan? Di ba? Kasi ano yun eh, mo lang respect. Parang, pero talagang darating What's ka the rin. difference between the online and the offline? Kasi minention mo na Ako siguro sa kanya, hindi masyadong offensive online. Kasi ano eh, sino ba sila? Kasi hindi mo, siguro kasi hindi mo kita yung tone. Mababasa ka lang eh. pero there are some people na Pagkakasabi, parang pag binasa mo lang, kanya damit mo, ganito gusto ko kesa yung sinabi, may tone. Hindi mo alam yung tone kung na-appreciate Pero there- or May nanlait. emotion. there are some people May na ganon. pag nag-message sila, may exclamation point. Or a- may smiley sa may- dulo. Totonohan mo lang naman. Oh, yun. ito, 'di ba? nga, Sabi ng ano, mga process of sabi ng mga communication sabi ng pag mga online Gen Z ngayon, ang like ay is offensive already. Tsaka smiley. Agree? Agree ka doon? Sa like po, opo. Ikaw, Ichan. Smiley. Naiinis ka ba pag may Offensive ang nagla-like? like? Oh, Hindi naman. Gen X asking, bakit siya offensive? Oy, ito pa isang example. Yung nagka-Facebook, nung wala pang mga Facebook sa Android, di ba, mag-online lang naman tayo sa computer shop or whatever. So, sa laptop, pag may time. ang buzz nga nun sa Yahoo Messenger, hindi offensive. Di ba? Tapos, kasi ito pa, naaalala ko, Okay, pakibigyan po ng context. I don't What's know the this. buzz? Yahoo is so tapos old. naaalala ko, mga era ng 2010, 2011, naglalaro lang naman ako ng Farmville. Yung scene, hindi naman offensive yung scene dati. Dati, nung Offensive nung for them. 13 years old ako, hindi pa. Di ba? Parang decades back, okay, nag-scene na siya, dead ma. Ngayon, pag sinin ka, parang, ay, hindi nag-reply, mainis ka. Parang nagulat ako, there was a time na parang, offensive na yung scene, pati ikaw na-offend na rin, gano'n. Oo, wait lang. Bigyan natin ng dispensa yung mga Kasi- Gen Z na. Bakit offensive ang smiley at like? Smile. Kasi walang explanation. Parang, yun lang, Ganun ka din po ba sa nag-effort mga ako. anak niyo, Miss Ronnie? Pag may Ay. maano ulam, Una-una na sila nagtatanong kung ano. Maano ulam? Ano mo sasagot? mapauwi na ako. Sumasagot kasi ako. Reply. O kaya minsan yung mga meme na napahamak na yung anak, tapos like yung sagot. Okay. Si Mr. niyo po ba ganun? Like, Hindi. message talaga. Message kasi. Okay, ang dami Gen mong X sinabi, namin tapos yung mahaba Tupperware lang yung napansin. Nasaan yung Tupperware? Oo, di ba, yung may picture, tas Tupperware. I think yun yung sinasabi mo na, di ba, pag minsan yung, kunwari gandang-ganda ka sa damit mo, tas bigla nag-comment online, hindi ka na-offend. Because, it depends on the person saying it eh. Diba? Yes. Kung yung tao na yun, wala naman akong pake sa opinion mo, hindi ikaw ang nagpapasaya sa akin, hindi rin ikaw ang magpapalungkot sa akin. But if it's a significant person, like my husband, if my husband tells me I don't like the way you did your hair today, I will do something about it Yes. because that person is important to me. Siguro ganun din, di ba, Yes sa po. friends or online. Papariban na po kayo. Tapos sabihin, sobrang Latina. Sobrang Latina. Diba? Tsaka yung mga tao kasi, di ba, sabi nila, mas matapang ka online eh. Kahit nga yung mga comments online. Kasi wala ka in person eh. Hindi ka na Especially yung masasapak. mga walang profile picture. Ay, so alam mo, iba naman talaga personality mo. Like, harapan ba? Sasabihin mo yan sa akin? Di ba? Parang, Kaya so bumibilis po ganun, yung diba? WPM ng mga tao eh. Yung word Ay. per minute nila. Ayan na naman yung W. Word per minute. Napaisip din ako ng 3 seconds. Word eh. per minute. Word per minute. Bumibilis yung typing nila eh. Typing Diba? skills nila. So yun Keyboard yung importante. warrior. Again, babalik ka ulit sa, di-discern mo sino nag-comment, sino nag-like, or sino nag-post. Pero paano pag yung kapamilya mo yung nag-comment dun sa post mo? Eh, minsan depende rin sa Nakaka-offend. pagkakakilala mo. Nakaka-offend sa'yo, kapamilya? Nakikringe, hindi ko nga sila Paano ina-add. pag, paano pag Lalo na pag mga tita. Hindi, tita wala pa or akong friend na family member. sa Facebook or any social? First wave, Paano kayo nag-usap? wala, hindi kami nag-usap. nagkita-kita Pag sa nagkita sa rin yun na yung usap namin. Pero hindi, I mean, sa bahay nyo.
friend mo, mama, papa mo? Sa Messenger lang. Sa Facebook Message. hindi. Hindi ko ina-accept. Nakalock ako. Hindi nasa stage na ganun siya yung age niya. Ganyan din ako Yeah. before eh. Ah. Kasi minsan parang feeling kasi ng gantong age yung baka parang mako-condemn. May ganun laging feeling eh. Or Di ba, may post ko to, judge. Pag mapagalitan ako. nagpo-post si mama, tinatag ako. Ayoko nun. So, ayaw mo Lalo ng na yung ganun. birthday, pag birthday, tas ang pangit ng itsura ko. Ano ba yan? Gusto mo ba pag ang parents mo nag-I love you sa'yo online? Okay lang. Okay lang. Hindi ka nagki-cringe? Hindi po. Okay yun, mabait siya dun sa part na yun. Ikaw, ma'am. Nagki-cringe ba yung mga anak mo pag nagsabi ka, I love you? Hindi, kasi nag-I love you din sila eh. Oo. Tapos gusto ko silang asarin minsan yung pupunta ka sa school mo, tapos aakapin kita. Sabihin ko, puchi, puchi, puchi. But it's just a joke. I will not That's so do that. sweet. Oo. I like that. Gusto ko lang siyang asarin. Bubuisitin ko lang, but I will not do that. Gusto daw po ni Sofia. Pero yun siguro as parent, yun nga, yung sa social media, kailangan aware ka din na itong generation na to, ayaw nila ng mga ganun masyado eh. So, Kasi po kalma-kalma lang masyado- siguro sa mga Gen Hindi po kasi X. pag Parang nasa- ganun. Pero kasi Matanda the sa social mga media, the real purpose of believe sa social media is really to connect. Facebook. Exactly. Kasi And yun, for ito sila us, yung comments sa lalo na tayo Messenger. mga Pinoy, maano tayo sa connection eh. Parang sa Maslow hierarchy of needs, nasa taas talaga yung connection ng Pilipino. Sa Parang mga tinalo Pinoy. si self-actualization. Ganun. Kailangan, kasi parang sa psychology Pilipino, hindi ko alam kung tama yung sabihin ko, mama. Correct mo na lang. Pero kasi yun talaga yung parang tayo gusto natin, may kausap tayo. May, Kasi belong, kapwa, sense of Kapwa. belongingness. Kapwa. That's kapwa. That's kapwa. Pakikipagkapwa. So sa tingin mo, kaya tayo nagbibigay ng negative comment dahil yun yung pakikipagkapwa natin? Yung our way of pakikipagkapwa. Siguro yun yung way niya. Kanina, di ba? Marami siyang Parang pinagdadaanan. during the break, we are talking about news about this country. Tapos, pero hindi naman tayo apektado doon sa magiging law na yon. Ang mga nag-comment, Pilipino. Yun kaya yung way natin para makipagkapwa sa... Hindi, yun ang paraan nila para magsayang ng oras. Tsaka, napansin ko, nag-release kasi sila ng stress. Yeah. Hindi sila nagagalit. Kaya mga minsan, kunwari sa akin, sa akin, tapos may nag-hate comment, okay, napasaya ko to, natanggal ko stress na ito eh. Ganun ko siya tignan. Yeah. Kasi sa akin, hindi ko naman makokontrol kung ano i-comment nila eh. Oo. Tsaka most of the time, kung sino pa yung nagsasabi ng cringe ka, sila pa naman yung hindi content creator, hindi naintindihan yung creativity. May nag-post nga, Behind it. di ba, na isa mukha ng mga nag-hate comment. Mm. May nakita lang ako online na gano'n. Hindi ko na papangalan ko sino, pero pinost niya isa-isa. Isa talaga itsura ng mga nagpo-comment online, ng hate comment. Tapos ayun, nung nag-start ako mag-content creation, ang nag-support naman sa akin yung mga nandun na sa field na yun eh. Like, go mo yan, push mo yan. Pero ang mga nag-hate pa sa akin, yung mga hindi naman Hindi talaga, di ba? So, piliin mo rin kung sino yung papakinggan mong comment eh. Yes. Tama yun. Like, ano ba to? Nagdi-delete ka ng comment. Nagdi-delete ng comment. Minsan, nagdi-delete ako ng comment para yung community is mapanatiling good. Good. Na maintindihan, satire to. Kasi minsan yung mga hate comment, yun pa yung nagli-lead na, oo nga no, yung magkakaroon ng backlash kasi. Didelete ako unti-unti, pero yung mga hate comment na entertaining naman, sabi ko, okay na, happy naman. Na-like mo pa. Lalike ko pa, nakakatawa ka. Parang for me talaga, yan, ako bumuo ng ng araw mo, tinanggal ko yung stress mo ngayon. So yun na lang yung naging perspective mo Oo, from yun that yung hate perspective comment. ko. Bigay mo Kasi sa akin yung hate. Yung iba may patol. Saka nakakatuwa kaya may hater ka. Like, ala, Sikat ka na. hindi nila matanggal Konti sa nga. utak nila yung itsura ko, ang ganda ko. Nakaka-evoke ka na ng feelings nila, di ba? Affected na sila because Part of what ka you na nila ng posted. life mo. Oo. Actually, mas fun nga yung hater mo eh. Kasi yung mga hater mo, minsan sila pa yung nag-aabang, oy, nag-post na naman siya, comment ako Oh, di ng ba? ano. Ganun, yung mga fan mo, nag-iintay lang yan, di ba? Oo, Antay saya na sa lang nila. FYP. Yung mga hater, grabe talaga. Sila pa yung top 1. Oo, Yung may badge mo may pa. top badge. Tulong pa sa'yo. Oo. Thank you. Pero yun, nakakatulong talaga sila. Para sa akin yung mga hate, okay. Sa akin, On an online setup. on an Yan online lang natin. setup, yeah. Just put it there, na online setup. Yeah. nakakakilig sila. Importante ako sa kanila. Iba yung mo Iba yung kagustuhan mo. Pero ikaw, Miss, alam ko, we're talking about moderation na. As a parent,
how do you moderate your children na hinahinay ka lang sa post mo? May ganun ka ba na hinahinay lang sa post? Kasi actually, hindi sila ma-post. Ah. Hindi sila mahilig mag-post. So, Pero ikaw, sabi niyo po kanina na ma-post kayo eh. nagpo-post ako work. Ah. Like if it's an event, kasi it's not required, but normally para makita na this is what's happening because we also offer engagement. Ganun lang siya. But not for clout, not for like. Tuwan-tuwa nga ako, yung iba yung nagpo-post, tapos nila-like yung sariling post. Sorry, pero medyo natatawa ako sa ganun. Hindi, post mo, like mo. Oo nga eh. Pero there So, are I some don't- parents I na parang napapatanong sila sa mga anak nila na ba't hindi ka nagpo-post? I don't ask. Ang weird ba ako? Pero hindi ako nag-a-ask eh. If they post, they post. If they don't, they don't. Parang ganun. Or kunwari, nag-attend ng prom yung bunso ko. I took a lot of pictures as a stage mom. Pero I just sent it to him. If he wants to post it, it's up to him. If he doesn't, that's fine. Kung gusto niya yon for his memories, core memory niya, siya lang yun. Ganun. Kaya lahat nagmo-move na to Messenger na lang eh. Doon na lang nagpo-post ng mga photos. Tsaka kami as a family messenger lang. May group chat po kayo? Yes. The four of us, meron kami. Anong sa- pangalan po ng group Nuclear. Nuclear. Pinangalanan ng panganay ko as nuclear. Nuclear? Bakit nuclear? Because a family is a nuclear unit. Di ba? Yun yung nuclear. Yun yung core unit eh. So it's the four of us. Doon kami nag-update. Kahit yung asara namin, nandun lang yun. Nobody else sees that. So yun na yung parang way of connecting with your Yes. children. They know if I'm at the office. I know if they're at school. Tapos na. Ganun lang. Miss, kung okay lang tanongin, kailan ka gumawa ng Facebook at Instagram? Nung lumabas si Facebook, kailan ba yun? 2010. Mga 2009, ganyan. 2009, 2009. 2010. Oo, 2009, So nag-farm bill din po kayo? Hindi. Hindi ako kinain ng sistema ng farm bill. For ano lang talaga? Harvest The ko, chat. charot. For the chat, for connection, for friends. Pero uso pa po ng Yahoo Messenger ng mga Inabot ko pa ang Friendster. Friendster. Yung dragon. So that's Nabutan how niyo old. yun? Friendster. Friendster. Inabutan Inabutan mo. mo? Yeah, Oh, yun. Ikaw, Sophia, naabutan mo yung Friendster, Yahoo Messenger. Kaya hindi mo kilala yung Buzz. Yung Hey Chika, kilala mo din. Hindi po. Ano na, Google na. Google na. Siguro, malapit na tayo matapos at malapit na din tong let's just wrap up yung paano natin wrap up tong show natin. We know we talk about the mindless scrolling. We talk about social media, the effects of social media to your children, to your viewers, to your friends, and you as a part of the generation and your students. Sa tingin mo, what are the positive changes na pwede nilang makita kayo on your own experiences when you put down your phone? Ano yung magiging epekto nito? Will I find the one? Ganun? Or will I do something Tanungin great? natin si Sophia. Will I find something greater, a greater skill than the skill that I know now? Sige, unahin natin si Ichan. Yun, for me, mas magiging creative sila. Tapos, yung sa time nila, mas hindi na masasayang. Kasi, dapat tandaan to ng mga viewers na ang greatest asset talaga is yung time. Kasi hindi mo na may babalik yan eh. So, kailangan nilang, pag shutdown nila yung phone nila, yun talaga yung magkakaroon sila. Yung clarity ng mind, yung time, and very positive looking na. Kasi mawawala na yung comparing, katulad nung pinag-usapan natin kanina. And I think, yun yung major factor for me kapag nag-shutdown na sila sa social media. Hindi naman shutdown, but may intention na why using social media. Kasi mawawalan ako ng kita eh. Hindi sila gumamit. Mawawalan ako ng kita. May Ano ba yan? inaalaga ang account pa. Oo. Yeah. Miss Ronnie. When you put down your phone, you are present. It's telling the people around you that you are more important than the people outside of my circle. So, ako personally, I make it a choice that I put my phone, not just putting it like this. Because sabi nila, 'di ba, physically putting your phone down and still seeing it is a sign by which anytime this
na tumunog to, I will stop everything and I will hold this. It's really putting it away to make sure that it's me telling you that you are more important right now. You are my present right now. So when you put it away, it's you being in the present. It's me giving my time to you, and that's my present as well to you. Ganun siya. Ganda wordplay yun. That's the present. Ikaw, Sophia. For me, if you put down your phone, you'll be more active, engaging, and more conscious sa surroundings mo. And then, yun, you will treasure your time more and hindi ka magigilty sa mga na pass by na time na while scrolling. And then, yun, magkakaroon ka ng clear mind even though you're bored about things. You can think of substitutes for doing something like activities done using your phone. Magiging healthier mind ka than being chronically online. That's all. Yup, sa akin naman, you appreciate life in general more, life outside the online world. Kasi if you're preoccupied too much on your phone or on social media, on your computer, so you forget to look at the outside. Gaya ng mga sinabi ninyo, no, na parang there's more to life pa pala. Ako parang minsan nababala yung kaligayahan ko. Na parang sa pagtanaw ko sa window ko, ay, ang ganda naman ng view. Minsan pagka marami kang problema sa buhay, hindi mo na ma-appreciate yung mga ganun eh. Yung mga maliliit na bagay. Kaya sabi ko, yun yung exercise ko sa sarili ngayon, to always look for the things that I can be grateful of. Paggising ko pa lang sa umaga. Kasi tayo wala namang perfect na buhay. There will always be struggles, circumstances, and kapag ka marami ka nun, malilimutan mo nang maging grateful at contented. 'Di ba? Kaya it's really a conscious effort and choice on your part na to always look at the positive side of things. So parang looking at the glass half full instead of half empty. No? Saka yung sinabi ni Miss Ronnie earlier na parang i-teach your child na parang yung the roots, like to pray and whatever, pagka ikaw ay nasa madilim na parte ng buhay, no, malilimutan mo yun lahat eh. Parang talaga minsan for you to get out of that, parang you really need to ask help from Him. Na kailangan mong magdasal. Talagang ako, I really prayed for it, even the clarity of the heart. I prayed for it. Naalala ko, tagal akong nawala sa church, bumalik ako. Tapos syempre sa CCF Makati yon here. Tapos biglang tinanong ako, parang, what do you like me to pray for you? Ganyan. Tapos sabi ko lang, siguro po, the clarity of my heart. Tapos parang, pag ganun yung makausap sa akin. Kasi akala niya yata pag-asal ko, pera, mga ganun. Tapos sabi ko, or kaya kung ano-ano, sabi ko, ay hindi po. Kasi ako, kung titingnan ko ang buhay ko ngayon, this is the life I wish parang 5 years ago. Pero bakit ganun? Bakit hindi ako masaya? Kaya sabi ko, parang I am missing something, na parang may lacking, parang may hollow sa heart. Parang I wanted to achieve that clarity of the heart and the joy. Na sabi ko, I always kept on finding it somewhere else. Sa mga maling pagkakataon, maling sitwasyon ko pala siya hinahanap. No, parang this is the time that I feel like I am the most complete. Like this is the time that I feel like I'm the happiest. Kasi pala, all this time, nasa maling lugar at pagkakataon ako. Na parang you really have to pray for it, to ask guidance, na i-surrender it all. No, nandun ako sa ganung point ng buhay ngayon na instead of on the past, I delve onto anger, I delve onto, sadness and pain and lahat, fear, na ganyan, at it affects me. No, na hindi na ako makatulog sa gabi. Dumaan ako sa ganon. But then, minsan pala, kailangan mong i-pray na how to let go of it. Kasi kapag ikaw lang, hindi mo kaya. No? So sabi ko, Lord, parang mahina ako, hindi ko to kaya. Or parang hindi tama tong tao, sitwasyon na to, alisin mo na sa buhay ko kahit sa paraang hindi ko maiintindihan. Minsan, may mga ganon akong prayer eh. No? So, hindi naman we're not imposing anything, a faith or a belief or what. It's just that we have different ways for us to cope.
no? And to appreciate life even more. Kasi yun yung nakakalimutan natin as individuals, na to appreciate the beauty and everything. So, nandun ako sa point na yun na we're in, parang mental exercise yun to always look at the positive side of things, na as much as possible, iwasan kong mainis, magalit. Yung going back dun sa topic earlier, may gusto ako sabihin na sabi ko, I practice this as always, na parang may wall ako dito. Hanggang dyan ka lang sa labas. You cannot tap or touch my emotional seat. Hindi mo ako parang magalit or ano. Kaya inside the class, ganun din. Hindi ako nagagalit sa estudyante. Yun ang laging tinatanong, pag teacher ba, nagagalit sa estudyante? Yung traditional approach before, parang sa palinga pa ng stick, ganyan. Pero sabi ko, ako hindi. Meter stick pa yun, Ano, pinapapalo. diba? Sabi ko, I never get mad or angry sa students. Kasi para sa akin, mapapagod ako pag ganun eh. Pag natatouch nila yung emotional aspect of me. Dapat hanggang dito lang. O paano pag laging absent? Paano pag hindi gumagawa ng seat work? Sabi ko, nandun ako mag-remind, mag-follow up, o submission na ng grades, ganyan. Pag di humabol, edi wala. It's not for me to get angry for that. No? Kasi talo ako pag nainis ako eh. Saka at the end of the day, parang if you're really happy with what you're doing, hindi ka para kainisan yun. Kasi sa akin ang perspective ko, when you're inside the classroom, parang ikaw yung nanay nila sa classroom eh. No? Kaya may mga iba kasi na, especially pagka younger yung estudyante, makulit yung batang yan, ganyan. Parang may preconceived notion na sila na ayaw nila yung batang yun. Sa akin, hindi. Hindi dapat ikaw yung unang aayaw sa batang yun. Ikaw dapat yung unang iintindi sa batang yon. So parang ako din, when I step inside the classroom, sa akin, all of them are equal. Kahit may mas matalino dyan, kahit na may mas active or magaling dyan, sa akin, all of them are equal. Kasi what I teach, sila namang 30 students ang nakakarinig nun. No? So for me, I appreciate them all. I always believe in their potential. At sa school, ako dapat ang unang maniwala sa potential na meron sila. At ako yung maging encouragement. So, ang gano'n, bilang individual, parang pag may sasabihin kang salita, parang something na how will you impact others in a positive or a negative note? I-connect natin yan sa short-form contents. Or the contents right now in the social media world. Do you think na these contents will affect or will harm or not harm the development of the future generation? And this will be the question for all as well. Sa akin, I do hope on the side of the creators. Kasi tayo nanonood lang naman tayo or tayo user lang naman tayo. Parang sana, hopefully, na they have this wisdom na when they post online, it is something that will benefit talaga others. Na kahit pa reality show yan na ikiklaim nila, parang it's still something positive na imbes na at a young age natututo magmura, hindi dapat. Although nasa guidance pa rin yan. But it will always start to what we show online. No? So yun na lang yung hope natin na parang hindi maging ending, parang hindi maging dead end yung content na ganun na lang na ma-normalize. Right? So on the side naman of the users, especially if children, nasa parents pa rin naman talaga yan. Like what Miss Ronnie said earlier. Talaga kasing, especially ako, hindi ako nag-agree na parang pre-elementary age, nagpo-phone na. I don't agree with that. Kasi it inhibits social communication, yung language ng bata, maraming effects. So you're not helping the child na para lang mapacify mo o hindi umiyak, is cellphone na lang. Hindi talaga. It affects the development. No? So sa akin hindi. Parang there's a right time for that. Kaya nga 'di ba even Facebook, anong sabi nila? Anong youngest ba sa Facebook to use Facebook? 16. There's a 16 ba 'yon? O parang gano'n. So there's a purpose for that. At ikaw bilang magulang na or magiging magulang, dapat you are aware of it. Ano yung mga dapat? Kasi you either make or break your child. Mahirap maging magulang. No? Wala namang perfect na pagiging magulang. Pagalitan mo, ma-hurt yan. But at the end of the day, it's always a matter of communication. Bakit mo siya ni-reprimand? So ganun din, going back to our topic, it's a two-way responsibility. No, hindi natin pwedeng, 'di ba may makikita tayong comment, ay mga nire-reels ninyong mag-asawa, hindi pwede sa bata.
kung hindi naman pala pwede sa bata, edi prevent your child from watching that content. You cannot blame the content creator kasi hindi naman lahat target audience, general population di ba? So para sa akin, it's not a matter of blaming one or the other. It's always a sense of responsibility on the two sides of social media, the creators and the users or the ones that follows. Since I mentioned ng parent, Will What this will be shape the the answer? future generation? Of course. In the same fashion that we were shaped in the 90s differently because of a different scenario. The baby boomers in the past, they were shaped by a different set of circumstances. Ganon din siya. So feeling ko, yun nangyayari ngayon, short form videos, we have to accept the fact that it's there. And the way that we deal with it is already up to us as parents and as children. Diba yung yung current generation, diba yun talaga, kailangan na lang talaga tulungan sila na mag-guide, ma-discern, ano yung kukunin, ano yung hindi. The good thing about the generation right now is that even the environment that we are in the past, walang ganitong method by which we get to learn. Diba? There are a lot of avenues right now by which the generation will get knowledge. Diba? You have digital media. You can always go back to books. Diba? That's the beauty of it. The beauty of the generation right now is that you have a choice. Do I hold the book? Do I read the book? Do I go to social media? Do I talk to a friend? Do I consult a professional? Diba ganun yan eh. So you have a lot of avenues. Kailangan lang matutunan natin siyang tanggapin at maisip paano ko siya gagamitin for the betterment of myself and the people around me and my society as well. Ganun siya. So, from a yun lang. perspective of a content creator. Perspective naman sa content creator. Kasi, kunwari, sa mga nakakapanood ng content ko, more on, ano talaga siya eh. Kung mapapansin mo siya as pessimist side, nagpo-promote siya ng illegal activities. Diba? Pero, in the optimistic side, binibigyan niya ako ng awareness na nangyayari to Nangyayari yung gantong illegal activity. So, it's really how you accept or it's really how you respond dun sa content ko eh. Is it, hindi ko siya pinopromote, to be honest. Ina-aware ko kayo na nangyayari talaga siya. Yung mga gantong klaseng illegal activities is talamak talaga sa mundo. And not just in the Philippines, but across the world. So yun yung kailangan nilang maintindihan. Na yung mga contents ko, hindi lang puro bad side. Kasi yun yung nakikita ko madalas na comment eh. Tama ba yung ginagawa mo? Nagpo-promote ka ng mga illegal na ganyan? No, I'm giving awareness na ito nga hindi siya pinopost sa social media eh. And ako yung naglakas ng loob na i-post to sa social media na ganito pala sa bar minsan dinadagdagan yung bills. Dinadagdagan yung yun, nangyayari siya. Dapat maging aware kayo. So kapag magbabar kayo, lista niyo yung mga in-order niyo. Ganun ko siya tignan. Tignan yung bawat pinipirma. From a different perspective talaga. Different perspective talaga. Okay, siguro tanong ko din muna si Sophia sa'yo yung last question. Yung question kanina din. Perspective mo bilang estudyante. For me, malaki na kayo. No, you know what's right and wrong. Pero, honestly, nasabi na nila lahat. So, yun lang. Know your stand and dapat, alam nyo, ginagawa nyo. Kasi conscious kayo eh. Yun lang. At nandito na tayo sa last part of our program. So, may mga 5 tanong na lang siguro ako to officially conclude this program. And I know, pakita nyo na malungkot naman kayo na matatapos na yung episode na to. Hindi naman 5 oras eh. Oras to. May mga maikling katanungan naman to about sa topic pa rin natin. At siguro for everyone to officially conclude this program, any final thoughts about the discussion today of this episode? Mamaya ka na, Miss Mads. Alam ko marami kang sasabihin. Grabe, wala na Ipunin mo muna yung mga Summarize yan, 200 words. Ipunin mo muna yung RRL mo. Grabe Ishan, ikaw muna. Sa akin, mag-cellphone ka lang. Pero dapat mindful.
Kasi kailangan Very kita. Kailangan kita, mag-cellphone ka. Pero yun, pero wag mong kalimutan na kahit nag-cellphone ka, is lumabas ka. Para, yun nga, ma-appreciate mo rin yung outside world. Kasi, minsan, kaka-cellphone natin, is nagkikreate tayo ng may sarili na tayong mundo na napapabayaan na natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Which is, yun naman talaga yung mas pinaka-importante. Ayun. Thank you, Ichan. Miss Ronnie? Sana we have to be aware kapag nagsa-cellphone tayo para hindi natin masabihan yung sarili natin, kaka-cellphone mo yan. And remember, the cellphone is a tool. Just like any tool, it has to make your life easier. It has to make your life better. So if it doesn't, you let it go for a while and, stop mindful scrolling. Make sure it's everything that you do in your life is purposeful. Purposeful. Okay? Don't let technology control you. Thank you. Short but sweet. Yes. At Miss naman, Mads. na-explain na earlier, it's always a sense of Under 30 discipline and seconds, balance. Miss Mads. Okay. Ayun na nga, Joke lang sense ako. of discipline and balance. And I thank you. And I... Bye. Short. Then, kidding aside. Sige, ma'am. Oo nga. Sabi ko nga, sense of Discipline- discipline sense and of balance. discipline. Short lang pala. Baka na-pressure ka doon sa under 30 seconds eh. Okay. Okay, the last part will be the konting fast talk lang. So I have two options here na sasabihin nyo lang kung ano. Okay, unang tanong is plug or unplug? Ichan. Chocolate. Hindi ba yun? Hindi pa ba yun? Sorry. Munti ko isagot yung isang option. Well, kung isipin natin maigi, plug or unplug? Hmm. Plug. Plug, okay. Unplug. Unplug, Plug. plug, Plug. plug. Okay. Mindless or conscious? Conscious. 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 Control or free? Free. 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 What is the life outside social media? Ichan. Amazing. Yes. Beautiful. Beautiful. Bakit walang choices? Greenery. Greenery. In one word, Miss Mads. Ubus na nga yung utak ko. In one word, Miss Mads, what is life outside social Joy. media? Joy. Taray. But joy is dead. Ano nga yung... May nanood ako nun, nakakainis. Okay, the pinaka-last question na lang. What's on your mind today? To officially conclude the program. What's on your mind today? Chicken joy. Thank God. Thank God. My date tonight. Wow, sana may date. Nag-inarte bigla. Sorry sa mga single. Valentine's podcast po talaga to. Yes. Sophia. Oh! Joke lang. Chicken joy. Chicken joy. I-event ko next week. Siguro pinaka-last pa, ang hashtag mo ngayong araw. Hashtag. After all of the discussion today, anong hashtag mo ngayong araw? Hashtag choice. Hashtag choice. Hashtag. Hashtag, Hashtag discipline. hashtag discipline. Hashtag wag mayabang. Hashtag. Naubos na. Hashtag 4Ds. Okay na, ma'am. Ako na sasagot sa'yo, ma'am. Baka may explanation pa eh. De, joke lang. Okay na yan. Hashtag 4Ds. Okay, anything you'd like to promote to thank you guys for joining our podcast. Ichan, for sure, meron kang... Ako wala akong ipopromote. Makikita nyo na lang ako sa FYP nyo. Wow! Nangka-carnap po Ganun. yan. This one. Wala akong ipopromote except to watch this and click here. Dun daw, tingin Doon dun. daw ako titingin. Ayun. Anong sasabihin ko? Wala akong ipopromote except for you to watch this and click here. Sophia. I promote not being mayabang.
Oh, ano? Ilang seconds? Ilang seconds? Sabi yung director tumingin sa'yo, ma'am eh. Okay na. Okay naman. This is how we do it at iAcademy. The iAcademy way, enroll now. Wait, siguro may isa pa palang tanong na hindi ko natanong sa'yo. Ayoko. Ano masasabi mo sa thesis na to? Sa thesis podcast. Under 30 seconds. Your timer. Hindi, totoo lang, nag-enjoy ako. And this is my first time to do this. Kaya hindi ako tumanggi. Do you recommend to do this again? Yes. What will be the next topic if ever nagagawin Bakit ito? ako tinatanong? Wala. Okay, so everyone, muli palapakan natin ang ating mga guests today. Sophia, Miss Madge, Ronnie, at syempre si Little Ichan or Ichan. Maraming salamat for joining this episode. Muli palapakan natin ang ating mga guests. Deserve nila palapakan ngayon. At syempre, thank you so much to all who are watching us today. Feel free to share, like, and connect with all of the people who with us today. At syempre, huwag niyong kakalimutan na i-follow ang iAcademy page, ang Arcos Digital, at syempre ang Collective Media Studios. Muli, thank you so much for watching us. And see you sa susunod na episode ng Kaka-Cellphone Mo Yan!